Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Pantalon na higit isang siglo na ang tanda, nabili sa halagang 5.6 million pesos. Gurong tumuntong sa upuan na para bantayan ang mga estudyanteng nag-exam, inaaliwan ng mga netizen. Contract signing ng mag-ama tungkol sa pagbo-boyfriend, nagpa-good vibes online. Salitang AI napili bilang Word of the Year ng isang English dictionary. At Taylor Swift, K-pop group na BTS, most translated artist sa buong mundo, batay sa isang pag-aaral. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, old but gold. Mukha mang patapon sa paningin, may ibubuga pa rin. Sinong mag-aakala na ang isang luma at gula-gulanit ng pantalon na nahanap sa Nevada sa Amerika? 20 taon na ang nakalilipas ay pag-aagawan at masusubasta pa sa halagang milyong-milyong piso. Kung bakit malaginto ang presyo ng misteryosong pantalong ito, alamin natin sa ulat ni Arnold Herrera. Marumi at punit-punit man, hindi ito naging hadlang upang bumida ang isang lumang pantalon sa subasta na ginanap noong Setyembre sa Durango Vintage Festivals sa New Mexico. Ang pantalon na may sukat na 34 inches na waistline at 31 inches na haba ay nabili ng isang anonymous online bidder mula sa Thailand sa halagang $100,000 o higit sa 5 milyong piso. Pero bakit nga ba umabot ang nasabing pantalon sa milyong-milyong halaga? Ang naturang pantalon na sinasabing natagpuan sa isang abandonadong minahan sa Nevada, 20 taon na ang nakararaan ay 150 years na di umano ang tanda. Pinaniniwalaan na ito ay ginamit mula pa noong late 1800s na mapapansin din sa disenyo ng bulsa nito sa likuran na karaniwang estilo ng mga pantalon bago ang 1900s. Samantala, bagamat iniuugnay sa sikat na denim brand na Levi's, ang pantalon ay hindi pa na-authenticate sa ngayon. Sa ating next viral story, Teacher's Eye View. Walang lusot ang mga estudyante sa Tayabas, Quezon dahil ang kanilang guro, kitang-kita ang kanilang bawat galaw. Sa nag-viral na litrato kasi, makikita ang naturang teacher na nakatungtong na sa upuan para matanaw ang lahat ng kanyang mga estudyante. Habang sumasagot ang mga ito ng kanilang exam. Ang mga estudyanteng bantay sarado kay Teacher Sigrid. Silipin sa trending report ni Pamela Adriano. Kung ikaw ang estudyante, tatangkain mo pa bang mangopya kung ganitong tila naging human CCTV ang inyong guro? Aliw na aliw ang maraming netizens, lalo na ang mga estudyante, sa litratong ito ng guro na kinilala bilang si Teacher Sigrid Fadrigalan. Kung ang ibang teacher, nasa harap lamang tuwing nag-e-exam ang kanilang mga estudyante, ibahin nyo si Ma'am Sigrid dahil ang silya, hindi nito inupuan, kundi tinungtungan, habang binabantayan ang kanyang mga estudyanteng nagsasagot ng kanilang exam. Caption nito sa kanyang post, "So far, wala namang nagkokopyahan." Isang guro si Ma'am Sigrid sa Luis Palad Integrated High School mula Tayabas, Quezon. At ang mga kapwa niya guro na nasa comment section, tila nakakuha
ng ideya kung paano ang kanilang gagawing pagbabantay sa kanilang mga estudyante tuwing may exam. Sa ngayon, nasa mahigit 5,000 likes na at higit 2,000 shares ang post na ito. Sa ating next trending story, no boyfriend till 2053? Tunay nga namang kapag pulis ang iyong airpods, super strict ito pagdating sa anak na babae. Kahit sinong lalaki na sumubok manligaw sa kanilang anak ay talagang kailangang munang mangako na hindi nito sasaktan ang kanilang prinsesa. Kaya naman good vibes ang hatid ng viral video na ito. Tampok ang mag-ama na tila may pirmahan pa sa isang kontrata kung saan nakasaad dito na hindi muna magbo-boyfriend ang baby girl na si Alex hanggang 2053. Mukhang ang tagal naman yata noon, di ba? Panoorin ang kanilang contract signing sa trending report ni Liway Abbas. Kung ang tatay mo ay isang pulis, nako, asahan talagang stricto ito pagdating sa mga anak na babae, lalo pa kung ito ay unikaihan ng pamilya. Baka nga siguro ay paakit pa lang ng ligaw. Si tatay na agad ay nakabantay na sa pintuan ng bahay at kusa nang umatras ang mga manliligaw. Siyempre, dahil maingat ang ating mga airpods na pulis, sigurado akong relate kayo sa kondisyon nila sa inyo, lalo sa edad kung kailan pwede magpaligaw o magka-boyfriend. Pero sa lagay na ito ng 4-year-old baby girl na si Alex, tila yata mahaba-habang panahon pa ang hihintayin ng mga manliligaw bago pa sila payagan, dahil pumirma na ito ng kontrata na ginagawa ng kanyang daddy. Nakasaad sa nilagdaang kontrata ng mag-ama, no boyfriend muna si baby girl hanggang sa taong 2053. Payag ka? Payag ka? Okay, pirma. Pirma. Ikaw, bahala ka. Sign mo yan. Pirma ka. Sign. Your name, Sign your mo name. na pangalan mo. Your name. Ilang beses itong inulit ng kanyang daddy at dahil nga wala pang kamuwang-muwang ay kita sa mukha ni Alex na wala siyang nauunawaan sa pinapahiwatig ng kanyang ama. Kahit naman hindi niya pa masyadong maunawaan ang naturang kontrata, pumirma naman si baby Alex at nakipagkamay pa sa daddy bilang simbolo ng kanilang napagkasunduan. Ang contract signing ng mag-ama nagpa-good vibes sa netizens, lalo na sa mga dalagang nakaka-relate bilang anak ng pulis. Para sa ating next viral story, Word of the Year. Naging mainit na usapin ngayong taon ang pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI. Mayroong mga hindi sang-ayon sa nasabing teknolohiya at mayroon din namang nakikita ang malaking kahalagahan nito sa ating buhay. Kaya naman hindi maikakaila kung bakit ang salitang AI napili pa bilang Word of the Year ng isang English dictionary. Ang mga detalye sa trending report na yan, ihahatid sa atin ni Millie Borja. Sangkatutak na diskusyon na sa social media ang nababasa natin patungkol sa pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI. Nandiyan mayroong mga hindi sang-ayon na tila ba unti-unti na itong nagiging parte ng buhay ng mga tao pagdating sa iba't ibang industriya gaya ng media, art, maging sa edukasyon at marami pang iba. Pero meron din namang tila natatanggap na at kinukonsidera ang kahalaga nito sa lipunan. Pero naniniwala ang isang UK-based dictionary na Collins Dictionary na bagamat maituturing na fascinating ang AI, nagbibigay rin ito ng pangamba sa mga tao. Kaya naman sa tanong na kung ang computer ay bigla na lang naging eksperto sa karamihan ng human function, ano kaya ang posibleng maidudulot nito? Ang sagot? Debate. Kaya naman sapat na ito upang maipaliwanag kung bakit ang salitang AI ay tinaguri ang 2023 Word of the Year ng Collins. Inilarawan nila ang salitang AI bilang teknolohiyang nagmomodelo sa human mental function sa pamamagitan ng computer programs. Ayon sa Collins, naging malaking factor ang pag-usbong ng AI-powered language model na ChatGPT noong late 2020 na nagpagulat sa publiko sa abilidad nitong gayahin ang natural human speech. Bukod dito, kayang-kaya rin itong gawin ng iba pang command
kailangan, gaya ng paggawa ng presentation at kahit simpleng pagbibigay ng recipe para sa gustong lutuin na pagkain. At syempre, ang pagtatalaga ng Word of the Year ay dumaan sa mahabang proseso kung saan ni-reveal ng Collins ang iba pang mga pinamiliang salita gaya ng de-influencing, Nepo Baby, Canon Event, Ultra-Processed, Buzzball, Debunking, Gridflation, Semaglutide at ULIZ. At para sa trending showbiz balita, lumabas sa isang pag-aaral ng Word of Finder X na most translated music artist in the world ang American singer-songwriter na si Taylor Swift, habang pumapangalawa naman ang K-pop supergroup na BTS. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Nanguna sa listahan ng Word Finder X bilang most translated artist in the world ang pop superstar na si Taylor Swift. Batay sa kanilang pananaliksik, isinali ng mga kanta ni Taylor ng 4,954 na beses sa 57 iba't ibang lingwahe. Pumangalawa naman ang K-pop supergroup na BTS with 4,005 translations. Habang nasa third spot naman ang American singer-songwriter na si Lana Del Rey at pang-apat ang iconic rock band na The Beatles. Samantala, sa iba pang balita, let the competition begin! Nasa El Salvador na si Michelle D para sa prestiyosong Miss Universe 2023 pageant. Sa ilang post ng MUPH, bumida ang edgy arrival look ni MMD suot ang isang Taylor denim outfit na gawa ni Brenz Reyes. Hola El Salvador, Michelle Marquez D here and welcome to Miss Universe 2023. Gaganapin ang 72nd Miss Universe Coronation Night sa November 18. Huling naiuwi sa Pilipinas ang Miss Universe crown noong 2018 matapos masungkit ni Catriona Gray. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating Word of the Year. At yan po ay ang AI, or that's for short ng Artificial Intelligence. Ito po ay usap-usapan. Laman lamang po ito dati ng imahinasyon ng ating mga kababayan o imahinasyon natin, di po ba? At naririnig lamang po natin ito sa mga sci-fi series o di naman po kaya sa mga science books. Pero eto na, totoo na po siya at nandito na po. Ramdam na ramdam po natin ang kanyang presensya. Kaya naman po napili rin nitong dictionary na ito, English dictionary na ito, ang salitang AI for Word of the Year. Kaya naman ang impact nito para sa atin ay eto nga, narito na siya, ramdam na natin ang kanyang presensya. At before we know it, at hindi natin napapansin, pero kasama na po natin siya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po halata pa minsan. At syempre sa mga kababayan po natin na sumusuporta dito, meron naman po mga advantages, di po ba? Napapadali po ang ating buhay at di naman kaya ay nakakatulong pa po ito sa atin. Pero meron din ang mga medyo alanganin po dito at hindi sang-ayon. Kaya kailangan pa raw pag-aralan ng mabuti, lalo na po pagdating sa mga ethical issues. Ang lagi na lang po natin iisipin siguro, ang teknolohiya at pagbabago ay paparating po. Hindi na po natin mapipigilan yan, di po ba? At syempre, pa-high-tech na rin po ang ating buhay. Kailangan lang po ay gawin natin po ang lahat para mabalanse ito, pag-aralan ng mabuti. At syempre, kailangan po ay tayo nagagamit nito ay may mabuting intensyon dahil nasa kamay naman po ng mga gagamit itong tinatawag na AI, di ba? Kung ito'y mapapabuti o mapapasama. Kaya naman po sa hahawak po nito at gagamit nito, naway makatulong naman po ito para sa kabubuti ng ating mundo. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News at ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and The Viral Show.
Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyol. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.